Kung ikaw naman po mga bossing ko ay lubog sa utang at hindi mo malaman kung paano ka makakabayad, ay gawin niyo po ito at ilagay niyo po ito sa center table ng inyong pong tahanan mga bossing. Ang dulot nito ay swerte. Napagdaanan ko na ang mga ganyang sitwasyon mga bossing. Na dati mga bossing hindi ko talaga alam kung paano ko makakabayad. Lahat na po ng pwedeng idahilan ay dinadahilan ko. Kung lahat ng mga pagtatago ay ginagawa ko. Pero dumating po rin sa punto na nagkaroon pa nga ako ng bertigo kakaisip dahil sabi ko noon lagi, "Hindi man ako masama, wala lang talagang pera. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad. Gusto ko magbayad kaso hindi ko alam kung paano at saan ako manghihingi ng tulong." Dahil parang lahat na nga po mga bossing ko, ng mga kakilala ko ay iniiwasan na ako dahil nga halos lahat ay nahingan ko na ng tulong. Yung ba tipong mangangamusta kay isipin na kagad ay kayo mangungutang, ang sagot kagad ay wala siyang pera, yung mga gano'n. Pinagdaanan ko na rin po 'yan. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nanonood dito at nakaka-relate ka, pinagdaanan ko po 'yan mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, ang ginawa ko na lamang po ay, ako'y nakapanood pero bagamat alam ko rin yung mga ganitong pamamaraan at may mga libro rin akong ganito, na hindi ko lang siya ginagamit at kawikaan ko parang parang hindi pa nauukol. Pero siguro nung naukol na, ay talagang binulatlat ko po siya at inaral mga bossing at tinama ang mga bawat posisyon ng mga pampaswerte. Mga boss, mas mainam na sa tamang posisyon kaysa po sa gumawa ka pero mali naman ang posisyon. Kaya minsan, hindi niyo nararamdaman na effective talaga po siya. Ngayon, minsan iisipin pa natin, ay hindi naman totoo, sinungaling yan, mga ganon. Kasi mali ang posisyon. Kaya kailangan itatama po natin. Kasi alak ako po mga boss, bagamat alam ko po yan, yung mga ganyan, basta okay na yan, nakagawa na ako. May mga ganon ako minsan senaryo, lalo't marami akong gagawin. Pero mga boss, mali po yun. Paglaanan nyo po siya ng panahon kung saan siya tama nakalagay. Kasi nung tinama ko, lalo na nitong 2025, nung tinama ko mga posisyon, dati-dati laging apple of the eye ng mga taong chismosa, yung mga gano'n. Yung mga anti-evils, ay kailangan sa labas po siya, yung mga gano'n mga bossing, ay dapat nasa tamang posisyon. At ito i-share ko sa inyo, nasa tamang posisyon dapat po ito. At ito ay nasa gitna ng inyong tahanan mga boss or nasa center table po ninyo mga boss or kaya nasa harapan ito ng bahay po ninyo. Ano po ba ito? Tatlong sangkap na maaaring magpayaman po sa inyo or magdala sa inyo ng suwerte mga boss at mas maging magaan yung daloy ng suwerte mga bossing. Kagaya po nito mga boss. Ito yung tatlong sangkap, kagaya ng bigas. Ang bigas ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ang barya, 'di ba bilog po 'yan. Yan nga po, para mabilis gumulong ang magandang kapalaran. Kaya sabi nila, kapag bagong taon, magsusot ka ng polka dots para maka-attract ka ng swerte lalo na sa pinansyal. Tapos yung silver, ang tataboy po yan ng malas, yung mga kontrabida ng buhay po natin na nakikita umaasenso tayo or kaya nakikitang gumagawa tayo ng ganito, kaya kailangan kapag gumagawa ka ng ganito, isisikreto nyo lamang. Nananalangin sila ng masama. Ngayon kapag gumagamit ka ng silver, manalangin sila ng masama ay hindi tatalab sa inyo mga bossing. Kaya mainam meron kayong ganito. Gano'n din po mga bossing ko yung dahon ng laurel. Ang dahon naman ng laurel ay the victory ng swerte ang ipagkakaloob po sa inyo. Mag-wish po sa kanya ng 100 ipagkakaloob sa inyo 3,000. Gano'n siyang ka-generous mga bossing. Basta, pero wag ka mag-aasa ha. Kasi mahirap mga bossing ko yung halimbawa, nag-wish ka sa kanya mga bossing tapos ang ibinigay sa inyo yung pamabos kaya yun lang muna ang ibinigay dahil maaaring may dahilan din. Lahat ng mga bagay may mga dahilan. Maaaring inihahanda ka sa mas malaki mga bossing or kaya maaaring hindi nyo pa kayang i-handle kaya ito lang muna. Kaya ipagpasalamat ko ano meron. Huwag niyong isipin ng isipin na, ay magkakaroon akong ganito, huwag po ganon. Pero uugaliing salitain, pero huwag iisipin ng iisipin. Kasi kapag ginusto mo ang isang bagay, lalo't pinansyal, gusto mong mag-grab na mag-grab ang mga bagay na yan, lalo po yang lumalayo. Kaya kailangan lagi niyong sasabihin na lamang yung mga magagandang salitain, pagkatapos 'wag iisipin. Tapos pagtatrabahuhan, para may patutunguhan ng pagiging masipag at matiyaga, yan po ay kinikilusan. Ngayon pa mga bossing, etong tatlong sangkap na ito ay makakatulong para lumevel up ang swerte, mas maging magaan yung daloy ng swerte. Meron akong boss, magsasarado na nga po siya mga bossing ko, yung lagi kong inaano na na-amaze po ako. Malaking company po ito mga boss, magsasarado na po yung kanyang company mga bossing ko at meron siya schedule kasi umuupa lang naman po sila do'n, schedule na siya na hanggang ganito lamang. Yung napanood niya nga po yung video ko ay sinabayan niya po ito at yun hanggang sa ngayon tuloy-tuloy po siya. Nagsabi po siya na itutuloy niya na kasi nagsabi na siya do'n sa inuupahan nila na hanggang ganitong ano na lang sila buwan at sila ay aalis na kasi lugi nga po. Pero mga bossing, mula na sila gumawa ng mga ganito, nagtuloy-tuloy. Gagawin niyo lang ito mga bossing ko ng 7:00 ng umaga na nakaharap ka sa gawing silangan. Kailangan sa silangan lagi mga bossing. Kasi ang silangan, yan ay nagsisimula diyan ang pagsinag ng araw.
Tapos 'pag sumisinag yan, tumataas po yan, tapos bumubuka ng bumubuka hanggang lumiwanag, hanggang nasa tuktok na. Yung gumagamit ng kaliwa, yung palubog po yan at tagdilim. Hindi tayo diyan, kasi dito po tayo sa pampaswerte. Ngayon po mga bossing, subukan niyo po yung aking tinuturo. Eto mga bossing ko, ang pag-aalis lang nito, ang pagpapalit kapag po nagtatapos yung buwan. Halimbawa, ginawa niyo po ito ngayon. Gawin niyo, baka sabihin niyo, "Ay malapit na saka na ako ga" hindi po. Gawin niyo para ngayong Kapaskuhan ay masagana ang pamumuhay. Kaya gawin niyo na po siya. Pagkatapos ang gagawin niyo lang, isasaing niyo lamang po itong bigas. Hugasan niyo lang magaling kasi nalagyan ng barya. Pagtapos yung barya, hugasan niyo. Puwede niyong gawing espesyal, lagyan niyo ng numero 7. Tapos ilagay niyo sa wallet po ninyo para espesyal po siya dahil nakababad na nga po siya sa bigas, mas espesyal siya. Kumbaga mas suwerte po 'yan. Pagkatapos mga bossing, ang dahon ng laurel, mag-wish ka lamang na ikaw ay suwertihin sa taon ng 2026 tapos sunugin niyo po siya. Gano'n lamang pong kadali mga boss kapag papalitan niyo siya tapos palitan niyo ulit ng panibago. Mainam mga bossing ko, ilagay niyo 'to sa center table po ninyo, sa center table at hindi sa pagkainan. Sa center ng inyong tahanan or kaya sa harapan ng bahay po ninyo sa may bintana, do'n niyo po siya ilalagay. Kayo mismo ay ma-amaze sa mga blessing na darating sa buhay ninyo at magpapasalamat ka sa pampaswerteng ito. O siya mga boss ha, good luck po sa inyo po lahat.